At nandito naman po tayo sa Ilocos Norte. Tayo ay nasa Pagod Food ngayon at tignan natin kung anong meron sa Ilocos Norte. Isa sa pinagmamalaki ng Ilocos Norte ay ang kanilang mga malilinis na beach. At hindi lang yan, meron ding mga murang souvenirs gaya nito. Yan, mga shells at kung ano-ano pang mga pwede nating ipasalubong galing Ilocos Norte. At mura lang naman ang presyo ng mga to, minimal lang. Yan, mga windmill yan, tawag yata dyan. At ito ay gawa ng mga locals dito. Teka. Mukhang maganda itong lugar na to. May mga libreng cottages. Pwede kayong kumain dito kasi nasa gilid lang ito ng daan. At take note, pwedeng maligo ng libre. Tignan nyo, ang linis-linis ng kanilang tubig. At mukhang walang mga seaweeds na nagkalat. See? Look at that. Ang ganda-ganda. Pwede kang magtampisaw, maligo, pati mga bata kasi hindi naman siya malalim. At malinis talaga. Walang nagkakalat dito. Tignan nyo ang linis ng kanilang dagat. At ito ay nasa gilid lang ng daan. Pwede kayong magtampisaw, pwede kayong magtakbuhan, kumain sa cottages na walang bayad. Libre lang ito. At ito ay makikita sa highway lamang. Kapag ikay papunta ng Ilocos Sur, yan ay makikita mo. At ito rin, nasa gilid din ito ng daan. Ito ay mga gamit ng mga militar noon. At dito i-display nila ang mga equipments nila noon na ginamit para maging aware daw yung mga komunidad sa mga ginagamit nila sa pandirigma noon. Yan. Ito. Walang entrance dito. Libre lang po to. At pwede na kayong pumasok sa loob. Mag-register lang doon sa may entrance para sa libreng parking at libreng viewing. Welcome to Ilocos Sur. Ito pong lugar nito ay nasa vegan siya and just beside mismo fence lang po ang pagitan between Vegan City Airport. So ito po yung bed nila. Ang binuko po is good for 8, 2, 4, 6. Meron pa sa taas. Tara, punta tayo sa taas. 2, 4, 6 and 7, 8. Alright, at napaka-friendly din po ng may-ari, si Kuya Alex. Tara, dito tayo. Oh! May sabon, may shampoo, may tissue. Yung pinunta namin dati wala. Ayun lang. Tingnan natin kung may heater. Kompleto, may heater. Perfect. Number 1. And, meron pa pala dito. Oh, 2 washroom. Alright. Ayos na ayos. Napakaluwag, guys. Sa picture na tinignan ko ito nung pareso ako, medyo maliit siya. Pero may nakita ko in person, maluwag siya. Ang problema lang dito, yung mga humihilik, mauna Pasok na. Pasok na tayo. Pasok na. Welcome to Vegan. O, diba? Ang mga bangko nila, mga old houses. Hey!
Tayo ng bagnet. Ay, ang ganda naman ng biga. Picture. Yung maalala mo last year yung earthquake? Ay, yung pupunta tayo ng Baguio tapos na earthquake dito. Yan yung Ay, malakas pala dito. mga kalesa for rent. 200 pesos. Tingin ba yung sinasabi ko? Balik kasi. Ang kanisa na. Sa gitna ng mga lumang bahay, meron ding mga performer at isa dito ay si Manong Magician. Yan. O, diba? Tuwang-tuwa yung mga bata habang siya ay nagmamagic. At nasa sayo kung ikaw ay magbibigay o hindi. Solo go. Hello guys, good evening and welcome to Vegan Ilocos Sur. And as of now, dito tayo sa Calle Crisologo. Ito yung one of the famous na street dito sa Vegan. Open to 24 hours except sa mga stores. Sa advice ko pag pumunta kayo, it's either early morning or evening. Tara, samahan niyo ako. Ito panahon pa ito ng mga Kastila. Ayon sa ating source, ang vegan city is not really qualified to become a city when it comes to land area kasi maliit lang siya. Tabi lang siya mismo ng Bantay, Ilocos Sur. Pero bakit siya hindi qualified to become a city? Dahil ang government of Spain ay nag-support dito sa vegan city. Kaya yung income ng vegan ay medyo malaki-laki.